Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. For all intent and purposes, wala pong silbi ang insertion kung hindi po lalabasan ng pondo. Kaya, kilatisin po natin ang anatomiya ng korupsyon. Ang pinag-uusapan po ngayon dito ay yung pong pambansang budget, di po ba? So, anatomiya ng korupsyon sa ating pong pambansang budget. Po, sino-sino nga ba? Sino-sino ang merong kakayahan na ito ay kurakutin at sa papanong pamamaraan. Kaya bago ang lahat, mga luma ay dapat na nating palitan. Ano naman po At ika nga atin pong yun ang nawala. Hindi dapat siya nawala. Hindi dapat na. Yan Ito po muna. Pakinggan po muna natin si Attorney Roy Rondain, ang abogado po ni dating Congressman Saldico, na siyang tinuturo na utak ng lahat ng kurakutan, insertion doon po sa pambansang budget. Come on down, Attorney Roy. I'll give you an example. Ang daming nagtatanong, that is a very hot topic na yung corruption ng corruption in general, whether it's a budget or yung mga flood control projects, diba? You have to understand that there is no such thing as generic corruption. In fact, there is no such thing as a generic crime. When you accuse someone of a crime, you have to indicate with precision the what, where, when, who, and how. You can't say that I killed someone. You have to tell me I killed Juan de la Cruz in San Juan on this day with a knife. Diba? So if you say corruption, may mga specific elements yan. And one indispensable element of corruption is there has to be damage to the government. Actual damage in the nature of civil actual damages. So if you say na may corruption, let's say yung 2025 budget, di ba naririnig ko yan? Ano yung damage to the government na hindi nga implemented? What is the corruption? What is the extent? What is the precise damage to the government? It's a corruption na yun. What about the previous years, sir? 2023, 2024? Again, in line with my reason, with my thinking, you have to tell me what the accusation is. What's the accusation, Tina? The flood control projects. Which flood control project? They listed several in the hearings. But you're asking me to answer a generic question. Yeah. Okay. Oriental Mindoro. Ano yung one? Okay. Kasama ba si representative ko? Sunwest as well. He's from Sunwest. See, that's the thing. Among. Yes, if you look at his SALM, and I know this for a fact that he divested from Sunwest before he became a congressman. Again, yan na yung skewed narrative. The person, the stockholder is not the... Uy, ano ba naman yan? Mahina ang internet nga dahil nga pala sa bagyo. At any rate, putulin po muna natin itong si Attorney Roy Rondain. So siguro naman nakuha na po natin, atin na pong nanamnam, nalasahan na po natin kung ano po yung mga argumento po niya. Pero ito mo muna, gusto ko lang po bigyan muna ito ng diin po. Kasi isa po sa mga tinatanong sa kanya, kay Attorney Roy Rondain, kung kumusta naman yung kanyang kliyente. Bakit daw hindi nagpapakita? Bakit kumbaga pinatatawag tumatakbo? Sa Senado, pinatatawag din ng ICI. Alam po, tingnan nyo ito
Ito po yung Fifth Amendment rights sa Amerika, sa US Constitution. Alam niyo po, nung kinuha na ng deposisyon si dating Pangulong Donald Trump sa kanya pong sa mga aligasyon laban sa kanya, humarap siya sa grand jury, opo. Pero 52 times in-invoke po niya itong Fifth Amendment right. At kapag in-invoke mo ito po doon sa Amerika, ang ibig sabihin, kahit na anong tanong, pwede mong huwag sagutin. Ang Bill of Rights, kulang-kulang lang yung Bill of Rights natin, pero ang karapatan po nila doon, kalintulad lang din ng karapatan natin, hindi po ba? Naalala niyo ba yung Miranda rights? Kapag may hinuhuli ang pulis, ang unang binabasa po nila, you have the right to remain silent. Anything you say could be used for or against you. Ito po yun. Nandiyan po yan sa ating Bill of Rights. May karapatan na huwag magsalita. Kaya yung kanilang mga barabado ng mga senador diyan sa mga pagdinig sa Senado in aid of legislation, wala po silang karapatan na persahin o ikulong, no ha? Yung pong mga resource person nila na yung sumagot sa kahit na anong tanong nila. Kasama po yun sa karapatan natin eh. Yung nga lang, ang palaking pagkakaiba doon sa Amerika, pag nilabag mo yung karapatan, lalo na karapatan na ito po yung pinakamahalagang dokumento sa konstitusyon, ang Bill of Rights po. Pag nilabag mo yan, todas ka. Kahit na sinong Herodes ka pa, kahit na sino ka pang Poncio Pilato, may kalalagyan ka sa kulungan. Dito lang sa atin, nabababoy sapagkat ang nagdidesisyon sila lagi. Diba? Tayong mga soberanong mga mamayan, tayong pambirang pati. So, alisin po natin to. So, siguro naman malinaw na po yung ating mga paliwaliwanag. No, At paikot-ikot pa rin si Atty. Roy Well, anyway, sana ba yung ating ibabalanda rito? Ito. Malamang ito siya. Yan Ayan nga. Pambira. Tapos ito, lagyan pa natin ng konting Ricardo. Ayan. And so, bago natin kilatisin ng mga bagay-bagay, pahirit po muna ng suporta. Teka muna, may nakalimutan ako Bago ang lahat, mga luma ipapalitan na natin pagdating ng 2028. Yun ang nakalimutan ko. Abay, pahirit mo na ng suporta sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Dito po sa ating channel na to. Pa-like, share para mas marami po tayong may mumulat sa nagdudumilat na katotohanan na tayo po ang mga soberanong mga mamamayang Pilipino, ang lubos na makapangyarihan po sa ating bayang magiliw. Kahit na minamata po tayo ng mga hinayupak na yan na nasa pwesto sa gobyerno, iniismolo tayo. Kung tingnan tayo, ganun lang tayo kalilit. Ng mga mata pobre na yan. Pero, ang katotohanan po nasa atin po ang poder. We, the sovereign Filipino people. Diba? Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tandaan po natin yan. Kaya pagdating sa halalan, 2028, tayo naman na ang magpapatakbo sa gobyerno. Sa hanay po nating puwersa 99.9 sa pera, manggagaling ating po mga kandidato. Sandamakmak po ating boto. Tatambakan po natin lahat ng mga trador at kawatan sa oposisyon at administrasyon. Sa darating na halalan po, tara na lahat sama-sama tayo rin sa partido KKK 2.0 Demokratiko. KKK. Katarungan, kapayapaan, kaunlaran para sa ating lahat po. Halos lahat
o sa atin, sa pwersa 99.9% sa pera, kundi man lahat. Anyway, so ito po yung kindik-kindik na tanong na nagmamakawa para atin po itanong sa ating mga sarili. Ano po? Sino-sino po ba ang mayroong kakayahan na nakawin ang pambansang pondo? At paano po na nakawin ito? Nabanggit kanina ni Atty. Roy na tama naman siya. Ano po? Yung pong unang ilalapag inihahain sa Appropriation Committee ng House of Representatives, kung tawagin ay NEP, National Expenditure Program. Yan po ay inihahanda, kinakamada sa Department of Budget Management. Of course, in riding in tandem ng lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. Siyempre, kasama na rin po riyan, ito po kung tawagin nila ay allocable funds galing po sa mga kongresista. Ang mga regular na district representatives po, 1 billion ang allocable funds sila. Ibig sabihin, sila po ang bahalang tumukoy. Hindi na actually tumukoy At mga siwa, sila ang merong control doon sa pondo, ng 1 billion pondo para sa mga proyekto. At sila din magdidetermina kung ano po mga proyekto. Labag ba yun sa saligang batas? Opo, diniklara na po na unconstitutional yang ganyang mga gawain yung nakikialam ang mga taga-lehislatura kasi lihis nga sila sa implementation ng project. Hindi po pwedeng sila ang mga ngasiwa, sila ang magmamando, sila ang didesisyon kung magkano hindi po pwede dapat yun. At any rate, bago po yan ipasa sa appropriation, nakamada na po yung mga kongresista, pati yung mga senador, pinagtatawagan na yan, anong kuwan mo riyan, bulong-bulong lang. Kaya padala kayo ng note, ganito, ganyan, doon nilalagay yung billion-billion na allocable funds, So, doon po, kahit na ano tawag mo doon, insertion man, what have you, okay lang yun. In fact, kapag po napunta na, doon po sa Appropriation Committee, maging sa Senado, may karapatan pa rin po ang mga senador at ang mga mambabatas, mga representantes, na amendahan ang proposed GAA, General Appropriation Act, o kaya ay National Expenditure Program. Pwede pa rin po nilang amendahan. Pagkatapos, pagka may hindi po pagkatugma-tugma, saka po kakamadahin naman yan doon sa Bicameral Conference Committee. Yung maliit na grupo na lang po, minsan 2 tao lang, 4 na tao lang nag-uusap dyan. Yung speaker, yung Senate President, yung Finance Committee Chairman, Appropriation Chairman, sila 4 na lang nagbubulungan rin. Doon meron nangyayaring kumbaga kamadahan uli. Imbis na napunta na sa ganitong pondo, naka-itemize na, pwedeng kunin doon, lagay doon, kunin dito, lagay doon, bla bla bla. Diyan yung sinasabi nilang mas tugma na insertion. Po ba? So, ang tanong po, the buck stops where? Di po ba? Ito yung tanong na mamakawa para natin itanong Sino-sino ang may kakayahan po na mangurakot sa pondong yun? At papaano? Ngayon, halimbawa, pagpalagay na natin, ang tinuturo nila, itong si Saldico.
na siya daw ang kumamada sa mga pondo. Ha? Yung mga pondo na in-insert niya doon, o kaya, kumbaga, mas madali sigurong intindihin, no, ha? Halimbawa, sinabi niya doon kay Speaker, Mr. Speaker, no, ha? Dito sa kabuuan pondo, ha? Medyo tatabas ako riyan ng 115 bilyones. Ganun no ha? So, depende yung kung papayagan siya. No ha? Pero, eto for all the intents and purposes, si Saldico po ay wala pong kakayahan na magdesisyon mag-isa. Nakukurakutin ko itong ganito kalaking pondo. Wala po. Bakit kamo? Abay, kahit tagtarin niya pa ng insertion yung buong pondo. Kung hindi naman yan pupunduhan, hindi lalabasan ng pondo yung insertion niya. Wala silbi. Hindi po ba? Kaya niyo po yun. Maging ang Speaker of the House, hindi pa rin po masyadong otoridad po yan sa kurakutan sa pondo. Bakit to kanyo? The same, pareho, no, ng kalagayan ni Saldico. Kung hindi po papayag, yung pong nagpapalabas sa pondo, sino ba nagpapalabas sa pondo? Department of Budget and Management. No? Hindi siya lalabasan ng pondo. Wala mangyayari po sa insertion niya. Saan po ba? Ganon din ng Senate President. Kahit natigmakin niya pa ng insertion buong budget po kung hindi ilalabasan ng pondo ng secretary sa Department of Budget and Management, wala pong mangyayari doon sa insertion niya pag hindi nilabasan ng pondo. Ang Department of Budget Management po ba siya na? Ang may final say? Hindi rin po. Kasi may boss pa siya. Sino ito? Executive Secretary. Opo. Ang Executive Secretary po, pwede niyang wag permahan, wag aprobahan. Yan ay kung ipaubaya sa kanya ng presidente. Sige, kung nabala pumirma dyan. Diba? Bago i-release ang pondo po, kailangan aprobahan po ng presidente. No? Or, i-delegate niya sa Executive Secretary. So, Executive Secretary ba may final say kung kukurakutin ng pondo? Hindi. Hindi rin po eh. Kasi may presidente pa nga eh. Pero may mga pilosopo, magsasabi na, nako, actually hindi po yung presidente ang pinaka may final say kung kukurakutin ng pondo, hindi. Sino? Yung kanyang commander-in-chief. Si Mrs. Pambira. Although, minsan may bayad din po naman yan na katotohanan. But, yun ang but eh. For all intents and purposes, ang pangunahing may pananagutan po, the buck stops at the implementing agency. Sa kaso po ng flood control funds, kadalasan po on projects, ang implementing agency, yung pong district engineer. Katulad ng dito sa First Engineering District ba o Third ng Bulacan, no po, na sa kanila dina-download yung pondo sa mga proyekto at I'm sure sa lahat ng distrito ganun din. Maliban na lang siyempre kung ang pondo dinownload doon po sa MMDA o kaya doon sa DSWD o kaya doon sa DILG, no? At kung saan nila gusto, pwede rin sa Department of Education, no ha? Depende kung sino po ang gusto nilang magkaroon din ng parte doon sa Kurakotable funds. Palakasan din yun eh, di ba? Doon sa nagmamando, di ba? Ang presidente. So kung malakas ka sa presidente, biski wala kang kinalalaman sa ganito mga proyekto, ibabato sa iyo yung pondo. At doon kukunin ng talagang principal suspect,
Halimbawa, yun ay para sa numero 6, 5 distrito ng Quezon City. Yung proyektong yan. Pero idinaan doon sa Department of Education. O doon mo kunin. Kung ikaw ang kongresista, doon ka bumulong. Kung sino yung contractor na iyong papabibigyan ng proyekto. At yung contractor naman na yon, ang siya pong kukubra sa kanya, di po ibabayad. Yung pondo sa proyekto. Ibabayad po yun doon sa contractor. Hindi po doon sa kongresista o sa senador. O kaya ay doon sa mga elected official, no? Pangulo, o kasi sa executive secretary. Hindi po eh. So, malinis, hugas kamay po sila, mga Poncio Pilato po sila. Yung mga congressman, kahit sila, sa kanila allocable, na alat, yung pong proyekto, yung pondo, no, silang nagmamando, pero wala po silang walang bakas na naiwan. Ang kawawa po palagi, yun pong district engineer. No? District engineer. May ligtas pa nga yung contractor eh. Di po ba? Kasi yung contractor, hindi naman siya mababayaran kung hindi aprobado na sa district engineer. At yung, siyempre, inspeksyon, yung sa COA, kumpletos ricados na yun. Wala na inspection eh. Di po ba? Pero ito ang sa kabilang banda naman. Na itong district engineer, maging itong contractor, kailangan wais din po sila. Kailangan may hawak din silang mga dossier. Alas, no, na magtuturo doon sa mas mataas sa kanila na pinaka-mastermind. Halimbawa, ang kausap nila ay congressman, no, hindi mismo si Saldico. So, ang ituturo po nila, siyempre, ng warta doon, kumukubra sa kanila, yung congressman, natuta ni Saldico. So, yung pong district engineer at yung contractor, pwede maging state witness. No po? Yung congressman naman, na kumbaga nasagasa lang o kaya ginawang parking area, ano po, pwede din siya maging state witness laban naman kay Saldico. Kung kay Saldico, pinadaan yung pondo. Di po ba? At si Saldico naman, no, pwede rin mag-state witness laban dito po kay Martin Romualdez sa speaker. No, Speaker of the House. Sa Senado, halos ganun din po. No, ang protocol. Di po ba? Yung mga contractor din, ang pwedeng mag-state witness at yung district engineer laban kay Senator Joel Villanueva o kay Senador Jinggoy Estrada at kung sino-sino pang mga senador na sa kanya nakatoka ang allocable funds na bilyones para ibulsa. Hindi po ba? Ngayon, yung mga senador naman yon, siyempre, pwede din sila mag-star witness o state witness laban naman sa executive secretary kung ang kanila pong kausap ay executive secretary. Sa presidente, kung sila po ay diretso na nakikipag-transaksyon sa presidente. At siyempre, pag senador ka, may iba pa pwede mag-state witness laban sa'yo. Yung kung saan mo pinadaan ang pondo, budget, ano ba, kay mayor, kay barangay chairman, sa iba pang mga kongresista, sa ibang gobernador, depende kung sino po yung humirit sa'yo ng pondo at doon mo ipinadaan yung pong proyekto. So yan po ang anatomy ng kurakutan dyan, kung sino-sino at kung paano po minamaniobra, kinakalikot para ang pondo po natin ay maisilid nila sa kanilang mga mali-maleta. So ang kawawa po rito, district engineer. Kaya kita mo yung isang district engineer, si Hernandez ba yun? Si Bryce, ano po? Wais eh. May itinago siya.
may tinago siya ng mga ebidensya para pagdating ng ganitong pagkakataon, no ha, pwede niyang back upan ng ebidensya yung kanyang testimonya kung sino-sino po ang talagang nangangwarta. Now, para matuldukan po ang ganito nating kalagayan, para matuldukan, kailangan na po natin baklasin ito pong hukumang trial by palakasan. Kasi ito yung hawak na itong mga katraidor at kawatan sa gobyerno, kaya ligtas sila madalas kaysa minsan sa pananagutan. Now, paano natin mababaklas ito? Amendahan po ang Bill of Rights. Paano naman maamendahan? Ito bang mga nakaupo ngayong senador at kongresista may sapat na patriotismo ito para amendahan ng Bill of Rights? Malabo. So, ihanda po natin ang ating tigitigisang mga sagradong boto pagdating ng 2028. Magsama-sama po tayo sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ngayon pa lang po, magkanya-kanya na tayo ng pag-uorganisa sa bawat barangay. Huwag na po ninyong intindihin yung wala tayong kwarta. Kasi hindi naman padamihan po ng kwarta ang halalan di ba? Paramihan po ito ng boto. Ay nasa atin, nasa damakmak na boto. Hindi po ba? At kung makikialam pa rin, gagaguin pa rin tayo ng mga kumilikotong, ihanda po natin ating mga posas. O kaya, kahit na lang, straw lang, pantali. Dadamputin po natin sila, i-citizen sa arrest po natin sila. At litisin sa luneta. At patawan ng kaukulang parusa. Alinsunod sa batas. Hindi pwede bitay Hindi pwede bitay sa leg, pero bitay siguro sa paa pwede. Pambirang patiso. Diba? Doon sa flagpole sa luneta. So yan po ang gawin natin. Pag tayo nagkaisa rito, kakabahan na sila. Kasi kahit sino sa bumangga sa atin, dyan sa oposisyon at administrasyon, giba. At ako, umpisan ko na, ako ang gusto ko talaga na sana ay tanggapin ng ating hamon kasi hindi lang naman ako magdidesisyon dito Unang-una, yung akin pong mga gustong maging presidente. Si Mr. Justice Antonio Carpio, Renato Puno, pwede, Atty. Respecio, sino pa po pwede dyan? Maging si Atty. Shell Jokno, pwede din. Senador Trillanes, sino pa? Si Colonel Kiruben, At marami pang iba. Itong nagpapakilala ngayon na champion. Champion ng ating mga kapakanan at karapatan, kinabukasan. Kailangan lang yakapin nila yung Juro Revolution. Handa silang pumirma sa kasunduan na kapag hindi po na inihain, panukala mag-resign na sila. Pag hindi, pwede silang patalsikin gamit ang kasunduan. Paano? Dapat lang! Juror ka! Parin nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang. Huwag kalimutan ng ating protocol, like, share, subscribe dito po sa ating advocacy. Malaking ambag na po yun, para sa ating pong isinusulong, na yung pong dati ng buwis buhay na pinaglaban natin mga ninunong katipuneros. Ito po ay hindi itinuturo, masyado hindi inuukil-kil ito sa kamalayan ng kabataan hindi po ba? Na ang talagang isinulong ng ating mga ninunong katipuneros na buwis buhay na magsikan ay ang makapagtatag ng malayang bayan sa diwa ng demokrasya ala Amerika. Powered by hukuman trial by palakasan natin pong mga mamayan. Ang hukuman trial by jury o jury justice system, kasama na yung grand trial jury, ay ang kambal tuko ng demokrasya. Package deal po ito ng demokrasya. Ito po ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya.
The right to trial by jury, natin pong mga soberanong mga mamamayang Pilipino ay taal na karapatan, birthright. Apo, ito po ang ating sovereign power bilang juror na huhusga kung akusado sa korupsyon, human rights violations, drug trafficking, land grabbing, at iba pang mga kaungasan ay guilty o inosente. Tayo po yun. May hawak ng katastasang kapangyarihan sa bayang Magidao. May God bless us all. May God bless Philippines.